Hello, welcome back po sa ating channel. Maraming salamat sa mga bagong subscribers. Welcome po sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify kayo kung may bago tayong video. So guys, in this video, gagawa tayo ng route from Singapore to Sri Lanka. Then Sri Lanka to Fujairah, UAE. So, assume natin na tapos na yung ating discharging from Singapore. Then, naka-receive tayo ng voyage instruction from charterer na proceed tayo sa ating next port, which is Sri Lanka. Then, after ng Sri Lanka, pupunta tayo ng Fujairah for bunkering. So, assume natin na yun ang ating plano. So, siyempre, lahat ng information tungkol sa next port, yun ang kailangan mong hanapin. Dahil dito sa ating departure point, wala ka nang magiging problema dito sa Singapore dahil nanggaling ka na dito. So, lahat ng information, meron ka na tungkol sa Singapore. Ang hahanapin mo is yung information ng next port mo o yung destination natin. So, Sri Lanka, meron tayong mga publication. Kung yun pa ang ginagamit nyo, yung mga books natin, kami ang ginagamit namin electronic copy na. So, mas madaling maghanap ng mga port information. So, assume natin na meron tayong information about sa location ng port sa Sri Lanka. So, gagawa na tayo. Dito tayo sa taas, create route. Yan, kung nakikita nyo sa pangatlo. Sa 1, 2, 3. Yan, pangatlo. Create route. Then, nakita nyo yung cursor nya, naging pencil. So, yan. Ang una natin gagawin, ilalagay natin sa Singapore. Yan. Meron na tayong isang waypoint. Yan ang ating departure waypoint. So, then ilalagay natin yung pangalawa dito sa may Sri Lanka. Then, okay na. May dalawa na tayong waypoint. Right click natin, then end route. Yan. So, kung makikita nyo, meron po tayong dalawang waypoint. Yung isa nasa Singapore at ang isa nasa destination natin, which is Colombo, Sri Lanka. So, ang sunod natin gagawin, ayusin natin or i-arrange natin yung ating track. So, ang gagawin natin dito is right click, then insert waypoint. Yan. Kung makikita nyo, naging tatlo na yung ating waypoint. I-clear muna natin siya sa mga isla o doon sa pinakamalapit na island. So, insert waypoint tayo. Then, lagay natin dito. Then, mamaya aayusin pa natin yan. Dahil dito sa Malacca Strait, dadaan tayo dito. Mas madali dito dahil meron po dito mga flow ng traffic or yung mga arrow. Dahil meron po ditong TSS. So, mas madali po gumawa pag may TSS. So, hindi mo na hahanapin. Hindi ka na masyadong titingin sa mga publication kung saan ka dadaan. So, mas madali po yan. May TSS. So, yung Traffic Separation Scheme. So, yan. Kagaya nito. Right click natin yan. Insert. Then, ilalapit natin yan sa ating Separation Scheme. Yan. Makikita nyo po yung arrow, susundin nyo yung flow ng traffic. Ibig sabihin ng arrow, yan yung flow ng traffic. So, right click, then add tayo, insert ng waypoint. Sa mga ECDIS natin, iba-iba po yung ECDIS natin sa barko. Yung sa amin, Transas. At itong ginagamit natin, ito yung OpenCPN na magandang reference o magandang pagpraktisa natin habang wala tayong ginagawa. Kagaya ngayon, naka-quarantine tayo. Gawa tayo ng mga makakatulong sa atin para pagsampa natin hindi tayo mangangapa. So yan, ilapit natin sa mga ilapit natin sa TSS, insert waypoint. Yan. So mamaya i-check natin or i-scan natin manually kung may madaanan tayo na mga shallow water. Yun ang isang mahalaga sa paggawa ng route or pag-insert ng mga waypoint. Titingnan natin yung depth or yung lalim ng tubig
kung safe na dumaan yung barko base sa ating departure drop, at based sa siyempre sa high tide and low tide, lalo na kung malapit sa mga puerto or sa shore. Then ang ating UKC policy. So wala tayong gagamitin dito na calculation ng mga UKC. Ang gagawin lang natin dito is ang ating route. So yan. Then ayusin natin ito, insert. Right click, insert. So assume po natin na dito tayo, ang ating departure is from Bopac Terminal dito sa Singapore. So ilapit natin siya sa Bopac Terminal. So yan, meron ditong wala na tayong problema sa mga pilot station dahil meron na tayong of course pag depart natin meron na tayong pilot on board. So yan. Minsan yung mga ginawa nating waypoint hindi nasusunod ng sakto sa ating mga guhit dahil minsan ang piloto nagbabago ng dadaanan dahil ang piloto po mas kabisado niya ang mga, siyempre yung lugar kabisado ng piloto at alam niya ang mga movement ng barko sa lugar na yun. So kaya siya rin po ang nasusunod, pero ang authority po is palaging nasa master. Anytime po kung may mapansin ng kapitan o ang master sa piloto na hindi maganda, anytime pwede niyang gawin ang command sa piloto. So yan, ilapit natin dito sa may pilot station. So yan, yung symbol po na yan is ibig sabihin yan is pilot boarding ground. So yan, ito Western Boarding Ground Bravo po ito. Lapit natin para sa pag disembark ng pilot. Insert pa tayo dito. Yan, kung sa tingin nyo okay na, huwag nyo na munang ayusin. Then kapag nakuha nyo na yung total distance, saka nyo na siya i-edit ng every waypoint. So yan, hanapin natin ang mga arrow dito. So in short traffic po dito sa may Singapore na ito, kaya mahalaga po dito ang monitoring natin. Palagi tayong aware sa mga barko na tumatakbo, sa mga barko na nakaangkorahe at sa mga fishing boat. So yung mga fishing boat po, yung mga maliliit na bangka, pasulpot-sulpot po yan. Sana hindi natin alam, meron na pala tayo sa proa natin. So yan, makikita nyo naman po dito, joining ng TSS, meron pong arrow, kaya madali na sundin. So yan, medyo okay na yung waypoint natin. So titingnan nyo po dito, meron ditong mga shallow water kagaya nito. Kung ang drop nyo po is around 12 meters, 11 meters, so titingnan nyo po dahil meron ditong kagaya nito, yan, mga 11.6, 10.9 meters ang depth ng tubig. So iwas tayo dyan, lalo ng pag meron tayong iiwasan. Kaya i-assume palagi natin ang sitwasyon na palagi tayong may kalaban or may target. So yun po lagi ang isipin natin. So yan, lipat natin itong isa para mas safe tayo. Doon lagi tayo sa tingin nyo is safe ang ating barko. I-double check nyo palagi ang ginawa nyong waypoint. So yan, isa-isahin natin yan. Tapos i-consider nyo po lagi ang ating navtext at ang ating navigational warning na nare-receive on board sa oras ng duty mo para ma-monitor natin ng maayos ang ating voyage. So yan, labas na ito ng
DSS. So ayusin pa natin. Kung maaari po, less waypoint, mas maganda para sa paperworks, hindi ka masyadong mahirapan kapag madami kang waypoints. Medyo madami kang i-edit. So yan, ito, masyadong malapit. So mahalaga po na pagkagawa natin ng mga waypoint or ng route, mahalaga na ipacheck natin kay Kapitan. So SOP naman po yon. Merong sa ating mga passage plan, sa ating mga paperworks, meron tayong pinipirmahan lahat ng officer at si Kapitan meron din. So yan, kagaya dito sa Sri Lanka, meron dito tayo dadaan para yan, may arrow dito. Makikita nyo ito sa ating publication, yung mga TSS na yan. So ingat lang po kayo sa mga madadaanan natin sa paggawa nyo ng mga waypoint. So yan, ito na yung port ng sa Sri Lanka, Colombo. So meron po ditong pilot station. Yun ang pinakamahalagang hanapin natin, pilot station sa port na ating pupuntahan. So ilagay natin ito sa pilot station ang ating pinaka-last na waypoint, then insert tayo para mas ma-clear natin. Yan. So kung si Kapitan may mga babaguhin dito kapag nakita niya, so yun po ang ating i-amin kapag binago ni Kapitan. So meron naman po mga cases na kapag underway na kayo, nababago ang ating track o yung mga route natin. So kapag nangyari po yun, bago kayo mag-arrival or kapag may nabago po sa inyong plano, babaguhin nyo din ang inyong papel, yung ginawa ninyong voyage planning nyo. Babaguhin nyo rin dahil po pag may dumating na inspeksyon sa arrival port, baka magka-problema po kayo. So yan. So may mga ilalagay po tayo dito sa chart. May mga mark tayo na kailangan markahan dito. For example, kung kailan tatawag yung duty officer, kung kailan ng 1 hour notice, kung kailan tatawagin ng master, call master, yan, ilalagay po yan dito. Kailangan nakamark lahat dito. Dahil po hindi palaging second officer ang naka-duty sa bridge. Si second officer po walang problema. Dahil alam niya na, kahit walang guhit dyan, alam niya na kung saan tatawagan. Or yung mga, kung saan ang location na dapat tumawag sa port control, tawagin si Kapitan, tumawag sa engine ng 1 hour notice, alam na po yan ng segundo. So, kaya po natin mamarkahan yan para malaman ng lahat ng duty officer. Hindi lamang po para sa papel or para sa ating mga paperwork, kaya natin nilalagyan ng marka. Para po yan sa ating mga karelyebo na duty officer na maabutan ng arrival na dito sa port na pupuntahan natin. So mahalaga po yun. Dahil kung hindi mo siya mamarkahan, siguradong madadali ka ni Kapitan. So yun po ang tatandaan nyo palagi pag navigating officer. Mahalaga po ang mga marka sa ICDIS. So yan. Kung meron kang minsan, may mga kapitan na nagbibigay mga 30 nautical miles or kapag na sa range na ng port, pwede mo nang tawagan. Range ng BHI, pwede mo na siyang tawagan. At humingi ka ng information kung berthing on arrival. So dalawa lang naman po yan, berthing on arrival or anchorage. So kung diretso kayo ng anchorage, mas mabuti po na humingi kayo ng coordinates or ng anchoring position. So hingi kayo ng latitude, longitude para sigurado kayo na wala kayong supply. So yan po ang iniingatan natin, magkamali at para hindi tayo mabulilya. So yun po, kung berthing on arrival, abiso agad kay Kapitan sa makina. At kung angkurahe naman,
anchoring on arrival. So abiso din tayo sa taga-makina at kay kapitan. So yan, nandito na tayo, ang ating pinaka-waypoint sa pilot station. Then kung magbigay siya ng anchoring position naman, so yun ang ating susundin. Isulat mo yun kapag tumawag ka. Kailangan po pag tatawag kayo sa VHF, kagaya ng pa-arrival na tayo, palagi kayong may ballpen at meron kayong log o yung susulatan natin para hindi na tayo maghahanap ng ating notes kapag kausap na natin ang port control or yung mga authorities. So magandang tips po yun. Yan, kung okay na yun sa inyo, balikan nyo ulit, pabalik kayo, balik sa mga dadaanan nyo. So yung mga ECDIS po natin, meron siyang automatic na nag-i-scan. Ipindutin mo yung scan para yung ECDIS na mismo ang mag-check ng mga madadaanan natin kung meron tayong dapat baguhin. So kapag na-check mo na doon, mas mahalaga po na i-manual checking mo yan. So yan, para maiwasan natin palagi ang bulilyaso. So yan, balikan natin. Kapag ako po gumawa ng route, talagang binabalik-balikan ko yan. Kahit natapos na, kahit na-i-print ko na yung aking mga paperworks, binabalikan ko pa rin ang aking ginuhit sa ECDIS at tinitingnan ko pa rin paulit-ulit, lalo na kapag duty ko at medyo bakante na ako sa paperworks. Paulit-ulit ko siyang tinitingnan dahil hindi natin alam, minsan pagod tayo, puyat, lalo ng mga segundo, halos hindi na makatulog ng mga ayos. 24 ang duty, tapos minsan naghihintay pa ng kain yung mga yan, alas 6, alas 7 bago makatulog. So palaging puyat si segundo, kaya palagi nyong i-double check. So kung ikaw naman po ay third officer, kung may makita ka, kailangan i-scan mo rin ang route na ginawa ni segundo, lalo na sa oras ng duty mo, para kung sakali na may makita ka na mali or dapat baguhin, masasabi mo agad kay segundo. So kung may mali po, kung third officer po tayo, sabihin natin kay segundo. Kung nandiyan naman si segundo, sabihin natin sa kanya na may dapat baguhin or may suggestion ka, or wag ka pong didirekta kay kapitan agad kung tersyero ka. Yan ang pagmumula natin ng away. Wag kang didirekta agad kay kapitan dahil baka masabon si segundo at mapasama ka pa kay sec. Sasabihin niya masyado kang nakikialam sa trabaho ni segundo. So mas mabuti na sa kanya mo sabihin para mabago niya or ma-edit niya na yung ginawa niya kaysa magbulan pa ng away. Lalo na ngayon, uso ngayon ng mga missing na seaman. So yan po ang iniiwasan natin, magkaroon tayo ng kaaway sa barko. So yan, iwas lang po tayo sa mga malalapit sa ating mga target o sa mga isla. Then kapag clear na, pwede ka nang gumawa sa iyong papel or gawin mo na sa iyong voyage plan. Kumplituhin mo na kapag meron ka na. Ayun sa amin po, i-copy paste, pwede mong i-copy sa USB, then ilipat mo sa computer. Copy paste mo yung ginawa mo from ECDIS, yung sa amin Transas, ililipat mo sa USB para makopy mo itong ginawa mo. So hindi ka na manual. So yan, meron na tayo hanggang Sri Lanka. So yan, mag-aabang na lang tayo dyan kung anong instruction natin. Kung may nagawa ka na hanggang sa pilot station, kailangan ka rin gumawa ng pilot station to berth. Palagi po yan, berth to pilot station kapag departure, tapos kapag arrival, pilot station to berth. Yan, kaya magiging tatlo po yung ating ginagawa sa papel. So from departure, from berth to pilot station hanggang mga disembark ng pilot, then pilot station to pilot to station, yung sinasabi na pilot to pilot, then pilot station to berth kapag arrival na. So tatlo po yung magiging separation natin sa papel natin o sa gagawin natin na voyage plan.
So yan, kapag meron na tayo dito, palagi nyong i-check. So dito tayo sa baba. Remove from root. Delete. Yan. Titingnan nyo rin po dito yung mga anchorage area. So baka meron kayong madaanan dito na hindi pwedeng dumaan. May mga anchorahe po na bawal kayong mag-passing sa mga anchorahe, kagaya dito sa Fujairah. So yan, meron na tayo. Maghintay tayo dito ng ating cargo operation. Then kapag natapos na, gagawa na naman tayo ng panibago from yan, create route ulit tayo. Siyempre, mag-uumpisa na tayo dito from bird. Then, kagaya na sinabi ko kanina, pupunta tayo sa Fujairah. So, yan. Hanapin natin. Right-click natin. Then, end route. So, yan. Lipat natin. Para mas madali, end route nyo na. Putulin nyo na doon. Then, hanapin nyo yung pinaka dulo ng ating waypoint. Yan. So, dito, ganun din ang gagawin nyo. Siyempre, before ng departure, puyat na naman sa segundo, gagawa na yan ng plano. Prepare mo na. Hanapin mo na lahat ng information about sa Fujairah or sa next port natin. So, kung ang instruction is sa anchorage, siyempre, lagay mo sa anchorage ang ating waypoint. So, yan, kung meron po dito mga bunkering for bunkering na anchorage ko, titingnan mo din yan. At mahalaga din po ang information na nanggagaling sa duty officer kapag tumawag ka sa port control. Diyan mo po malalaman kung saan ka talaga mag-aangkorahe, kung direct berthing or direct kayo sa anchorage. So yan, insert tayo dito, waypoint sa Gulf of Oman. Meron din po tayo mga security chart na ginagamit sa barko. So titingnan ko, consider nyo din po yon sa ating paggawa ng ating waypoint. Dahil meron po tayong ginagawa dito ng mga reporting sa UKMTO. Yan. Para sa security naman po yon. So titingnan nyo din po yon kung saan ang mga reporting o saan kayo magsisend ng email. So yan. Insert waypoint. Kung sa tingin nyo okay na, clear tayo. So yan, mas less po ang waypoint, mas maganda. Pero kung mas magiging safe kayo kapag nagdagdag kayo ng waypoint, wala namang problema kay kapitan yan kung madami o less kayo ng waypoint. So basta ma-check na yan at ma-double check mo palagi yan, wala namang problema kay kapitan, as long as safe ang inyong voyage. So yan, lagay natin dito sa pilot station ng second waypoint natin. So ito po yung terminal dito sa Sri Lanka. Insert waypoint tayo. Yan. Insert waypoint. Yan, titingnan nyo din po yung mga buoya natin dito.
na. File station. Yan, check natin. Yan, so meron na po tayong sample dito ng from Singapore to Fujairah. Singapore to Sri Lanka, then Sri Lanka to Singapore. Kung may instruction, kaya nang assuming natin na bunkering tayo, so lagay din tayo dito ng mga marks like this kung kailan tayo, kung anong distance bago tumawag sa port control para makakuha ka ng information. Lahat ng information na ibibigay ng port control is kailangan meron kang logbook para may sulat mo at makuha mo ng kompleto ang information. So mahirap po kapag tumawag yung piloto. So naranasan ko yan dati nung bago pa ako maging deck officer. Sa umpisa po, minsan hindi mo kabisado ang siyempre yung pagsasalita ng ibang lahi. Minsan hindi natin na makapi or hindi natin maintindihan ang sinasabi ng kausap natin sa radyo, lalo na kapag maingay ang radyo. So yun, kailangang ingatan nyo po yan. Lahat ng information is makuha nyo. Kung hindi malinaw, kailangang ipaulit nyo sa kausap nyo. So wag po kayong matakot magpaulit kahit magalit sila, magalit ang port control. Ang mahalaga is makuha mo yung information na kailangan mo, kung saan ka mag-aangkorahe, kung anong araw ka didikit. So kailangan lahat po yan makuha nyo ng malinaw para meron kayong ibibigay na malinaw na information kay kapitan. So yan, para Bopak Terminal po tayo. Then Sri Lanka, meron na tayong route. So palagi nyo pong i-double check kagaya na sinabi ko. Then pag okay na, monitoring na tayo. So pag underway na, check pa rin. Siyempre yung weather forecast natin, palagi nyo i-check. Kung si tercero, lagi mo ding sasabihan na i-monitor din ang lahat ng kailangan i-monitor. So lahat po naman ng ating i-monitor is meron tayong checklist, so hindi ka na mahihirapan. So yan, dito po hindi natin na pwedeng lagyan ng cross track distance dahil wala pong option dito sa ating ECDIS na ito. Sa atin pong mga ECDIS on board, meron pong madaming option na pwede kang gawin na wala dito sa ECDIS natin na ito. So yun lamang po, sana may natutunan kayo dito sa ating video. Nakagawa tayo ng route from Singapore to Sri Lanka, then Sri Lanka to Fujairah, UAE. So yun lamang po, at sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe, pindutin ang bell icon para ma-notify kayo pag may bago tayong video. Thank you and God bless.